Honda Journey Plus 125. Ang kanyang looks ay may pagka-elegante, classic scooter ito na equipped ng mga makabagong features na pambihira sa small displacement na motor. Sa appearance nito na plain and simple design na talagang classic, kumbaga hindi naluluma ang datingan, round na headlight, brown na leather seat cover na bumagay naman sa kanyang brown din na handle grip. Napaka-minimalist lang din ng scooter na to dahil dito sa harapan ay makikita lang natin Honda at dito sa bandang likuran naman ay may 3D emblem na Journey Plus. At sa side mirror nito ay medyo kakaiba din. Kakulay niya yung kanyang body fairings. Merong konting touch dito sa bandang likuran. Ang Honda Journey Plus 125 ay may 4 na kulay. Meron silang white, orange, black, at ang paborito natin sa kanilang 4 na beige. Dahil malamig lang sa mata at napakakalmado tingnan. Sa 4 na kulay, ano yung nagustuhan nyo? Comment nyo nga sa ibaba. Noong pinakilala ng Honda Philippines, yung Honda Journey 125 ay talagang nagkagulo, lalo na sa social media. Dahil alam naman natin na talagang magiging top of the line ng motor na to. Dahil nga siksik-liglig o busog sa specs at mga features ang motor na to. Nabukod sa may kakaibang hatid na ganda, ay talagang napaka-advanced din ng mga features. At mayroon pang mga nag-comment na talagang Yamaha Pacho 125 killer ang Honda Journey Plus 125. Dahil pambihira nga naman talaga ang kanyang power output sa 125cc category, lalo na sa classic scooter. Naka 4 valve ito na pambihira lang sa 125cc, kahit ang Click 125 ay kinabog nito. Naka 4 stroke, single overhead cam, liquid cooled na rin at talagang napakabisa sa mahabang biyahe. Naka ESP Plus engine pa ito, nagpatipid lalo sa gas dahil naka FI na rin ang motor na to. Na mas pinaganda pa dahil equipped na rin ito ng idling stop system na mas nagpatipid lalo sa konsumo ng gas, lalo na kapag nakahinto tayo sa mga stoplight. Ang kanyang maximum power ay 8.49 kW at 8,750 RPM na may maximum torque naman na 11.6 Nm at 5,250 RPM. Electric ang starting system nito na smooth lang din naman at walang vibration dahil equipped na rin ito ng ACG or alternating current generator. Nagpapa-smooth sa engine lalo na kapag in-start natin. Naka-LED na rin ang mga ilaw, round shape yung kanyang headlight, LED na rin yung kanyang taillight. Unique din ang datingan dahil rectangular shape ang kanyang taillight. Naka full digital meter panel na rin ang kanyang display. Kahawig lang din ito ang panel ng Click 125, kaya basic na lang din unawain ang mga info na meron ang motor na ito. Kagaya ng fuel gauge, RPM indicator, may orasan, idling stop system, at battery indicator. At dagdag pa sa pagka-convenient ng motor na to ay naka-keyless na rin ito na nagpatibay sa usapin na talagang isa siya sa mga may advanced features pagdating sa 125cc category. At dito nga ay makikita rin natin na nandito yung kanyang fuel at seat opener na kapag pinindot natin ang fuel ay magbubukas ang tank cover nito na located dito sa bandang unahan. Napaka-convenient nito dahil kung tayo ay magpapagas ay hindi na natin kailangan tumayo pa dahil ang kanyang tangke ay makikita natin dito sa unahan na may tank capacity na 5.4 liters at masasabi nating isa sa pinakamatipid na rin dahil kaya niyang tumakbo ng 47 km per liter. At makikita na rin natin dito sa kanyang bandang kaliwa ang front pocket na kasyang-kasya ang cellphone dahil pwede na rin tayo ditong mag-charge habang nasa biyahe dahil equipped na rin siya ng USB ready na charging port. At katabi na rin ito yung kanyang hook na foldable. Malaking tulong ito lalo na kapag marami tayong pinamili. Pwede nating isabit yung mga maliliit na bagay or mga naka-plastic or eco bag kung hindi man pwedeng ipatong dito sa kanyang napakalawak din na gulay board or footboard. At kapag sinilip naman natin yung kanyang underseat compartment, hindi na rin natin kailangan susian pa dito sa likuran dahil nandito na rin yung kanyang seat opener dito sa bandang unahan. Pindutin lang natin at bubukas na yung underseat compartment natin na talagang malulula ka sa lawak ng kanyang compartment na may capacity na 30 liters na masasabi nating kasyang-kasya dito yung dalawang helmet at mga ilang bagay na pwede nating ilagay dito lalo na kapag nagbabalak tayong mag-long ride. Sa braking system nito ay hindi na rin papahuli dahil naka-disc brake na sa unahan at naka-drum brake naman sa likuran na equip na rin ng combi brake system kapag hindi natin nagtansya yung preno at biglaan nating napihit. Binabalanse pa rin ito yung kagat ng mga brake sa likod at sa unahan. 70% sa likuran at 30% naman dito sa unahan para maging balanse at smooth kapag tayo ay namreno.
Sa kanya namang mga gulong, naka-cast wheel ito, parehas na tubeless. Ang sukat sa unahan ay 190/12, sa likuran 190/12. Sa kanya namang mga suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork at sa likuran naman ay single-sided shock or monoshock. Ang kanyang dimension, saktong-sakto lang din yung laki. Sa kanyang length may 1,902, yung kanya namang width ay 681 mm at sa kanya namang height ay may 1,144 mm. Napaka-manageable na rin ang motor na to dahil 116 kilograms lang ito at abot na abot or pasok sa average height ng mga Pinoy dahil 780 mm lang ang kanyang seat height. 1,312 mm naman ang kanyang wheelbase at ang nakakabilib dito ay parang adventure scooter yung kanyang ground clearance na may sukat na 155 mm. So ligtas na ligtas ito sa mga higanteng hams ng Pinas sa malulubak na kalsada. Syempre hindi tayo sasayad kapag ka napadaan tayo sa hindi kagandahang kalsada. Isa din talaga ako sa napahanga dito sa specs at features ng Honda Giorno Plus 125. Kayo, napabili ba kayo sa bagong scooter ng Honda? Comment nyo nga sa ibaba. At ang SRP ng Honda Giorno Plus 125 ngayon ay 101,900. So sa inyong palagay, sulit ba ang Honda Journey Plus 125? Comment nyo nga sa ibaba. Sa kanyang looks ay masasabi mong pwede talaga siyang pangtapat dun sa mga classic scooter na kilala kagaya ng Vespa or Lambretta. Dahil sa hindi nga nagkakalayo yung kanilang forma, maganda na rin yung aesthetic, cute, madaling dalhin, pasok to sa mga nag-aaral pa lang magmotor or sa mga beginner, pwedeng pang lady rider or pwedeng pang araw-araw. Elegante ang pormahan, lalong nagpaangat sa pagka-classic scooter nito. Ang kanyang mga pairings, nung nakita ko ay maganda naman talaga yung quality. Malapad yung upuan, may white na lining na nagsilbing division ng upuan ng rider at dun sa backride. Malawak at komportabling apakan ng rider. May rubber matting na rin ito na iwas sa dulas ng ating mga paa pagka nakasakay tayo sa motor. At unique ang mga disenyo ng kanyang mga signal light na kapag nakita mo ito, masasabi mong Tuscany 150 ang motor na to. Dahil yung shape ng kanyang mga signal light ay parang sipit ng crab. C-shape ito dito sa may unahan at maging doon sa signal light sa likuran. Ang ilaw ng motor na to mula sa kanyang headlight, taillight at maging sa kanyang mga signal light ay naka full LED na. So maliwanag yung bato ng ilaw pero hindi naman nakakasilaw. Dahil nga napaka-elegante at premium looking ng scooter na to ay talagang napaka-minimalist at wala kang makikita ang mga decals dito. Tanging mo makikita ay yung kanyang mga emblem magmula dito sa harapan. Sa pinakagitna, black background tapos may Tuscany nandito sa taas at dito sa bandang ibaba ay may three colors na green, white, and red na nagre-representa para siya ay maging Italian looking. Dito sa kanyang bandang kaliwa, pag nakakatayo sa motor ay may emblem, Tuscany 150, silver plated ito, agaw pansin, talagang napaka-elegante yung datingan. At sa pinakaibaba naman ay may kulay gray na touch, may pride of ownership dahil may nakasulat na SYM. At sa bandang likuran naman, pagkatingin natin dito sa kanyang bandang gilid, ay meron pa ring silver-plated na emblem na Tuscany na bumagay din dito sa kanyang very simple na grab bar na kulay silver din. Isa din sa nagpaganda ng kulay ng motor na to ay yung karagdagang touch ng kulay gray dito sa frame ng kanyang headlight. Dito din sa kanyang panel, yung pinaka-frame niya, kulay gray din. At dito din sa kanto ng kanyang fairings, papunta dito sa may bandang gitna ng kanyang foldable na backride footrest. Hindi rin kinalimutan na lagyan ito ng USB ready na charging port. Pwede tayo dito mag-charge. Napaka-convenient na rin ang motor na to dahil ang kanyang tank cap ay may kita natin dito sa unahan. Pagka nagpagas tayo, hindi na natin kailangan tumayo pa or ng ating backride dahil nandito na nga sa unahan yung kanyang tank cap. Ang location ng tangke ng motor na to ay nandito sa pinakaibaba na nagpaganda sa center of gravity ng motor na to. Kumbaga mas magandang tumakbo ito dahil yung bigat ng motor na to ay nandito sa pinaka-lower part. Keyless na rin pala ang motor na to na bihirang-bihira sa classic scooter. May carabiner hook na rin dito sa pinakaunahan. Pwede nating ilagay yung mga dalahin natin kung tayo man ay may mga pinamili. At kung kulang pa yan, dito sa kanyang underseat compartment ay napakalawak na rin. Nakasyang-kasya yung mga full face na helmet. At kung may ilalagay man tayo dito sa underseat compartment na ibang bagay, ay may dalawa namang hook para sa ating mga helmet. At kung nag-aalangan kayo dahil nga sa classic scooter ang motor na to, baka wala siyang masyadong power. Nagkakamali po kayo dahil 150cc na po ang motor na to. Naka 4-stroke ito, single cylinder, single overhead cam, at mas lalong matipid sa gas dahil naka 2 valve pa siya
at saka naka-FI na rin. 10.7:1 ang kanyang compression ratio. CVT automatic ang motor na to. Less maintenance dahil naka-air-cooled pa siya at okay lang sa classic scooter na below 200cc. Kumbaga, akma siya sa 150cc, hindi na rin mag-o-overheat kahit na naka-air-cooled pa siya. May asahan tayo sa lakas ng kanyang makina na 8.5 kilowatts at 8,000 RPM na kanyang maximum power. At sa kanya namang maximum torque ay may 11.4 Newton meter at 5,500 RPM. Na goods na rin dahil pangtakbong pogi lang talaga ang hatid sa atin ng mga gantong classic scooter. Sa kanya namang instrument panel ay fully digital ito na nahahati sa dalawa. Sa bandang itaas, nandyan yung orasan, voltmeter, odometer, habang sa ibaba nito ay makikita ang fuel gauge, at ang speedometer. Syempre, lahat ng mga pangunahing informasyon ay makikita natin, kagaya ng phone signals, engine check, temperature check, etc. May dalawang button sa left and right niya. Ang isa ay para sa option at ang isa naman ay para sa adjustment. At sa sukat naman ng kanyang mga gulong dito sa unahan ay may sukat na 110/70/12. May kalapara na rin ito, lalo na dito sa hulihan na may sukat ng 120/70/12. Parehas na nakamags at tubeless na rin. So, bagay na bagay yung laki ng kanyang mga gulong dun sa kanyang body structure. Kumbaga, hindi alangan, sakto lang din. Ang brakes niya naman sa harap at sa likod ay naka-disc brake na naka-combi brake system na kapag pinigyan natin ng madiin, ang brake sa likod ay may sumasamang 30% na brake sa harap. Okay na okay kapag baguhan ang gumamit at hindi pa masyadong marunong tumantya ng brake. So malaking tulong na naka-combi brake system ang motor na to para maging smooth at instant ang braking system ng scooter na to. At sa kanya namang mga suspension dito sa unahan ay ginamitan ng telescopic fork, at ang mahalaga naman dito sa likuran ay naka-dual shock na hindi kagaya ng ibang classic scooter na naka-single shock absorber lang. Ang isang to ay naka-dual shock absorber. So maganda yung laro ng mga suspension, lalo na sa mga malulubak na kalsada. Kayang dalhin ang motor na to kahit na mga baguhan sa pagmumotor dahil may bigat lamang ito na 123 kilograms. Nung sinukat naman natin yung kanyang seat height ay saktong-sakto lang. Kayang-kaya nating sumampa ng maayos at puti din tayo dito. Nakasayad yung dalawa nating paa sa ground. Kung gusto nyong gawing reference yung ating height, my height is 5'5" hanggang 5'6". Sa seat height niya na 780mm, hindi naman tayo nahirapan. Sa kanya namang ground clearance ay medyo may kababaan ito. So, ingat na lang tayo sa mga malulubak na daan or matataas na humps. Medyo humete na lang tayo dito para hindi sumaya sa ating motor dahil ang kanyang ground clearance ay may 101mm. Sa kanyang wheelbase naman ay may sukat na 1,260mm. Ang kanya namang dimension, sakto lang yung lapad, yung haba at yung taas. Dahil ang kanyang length ay may 1,855mm. Yung kanyang width naman ay may 715mm at ang kanyang height ay may 1,130mm. Ang kanya namang bore and stroke ay may 57.4 by 57.8mm. Ang dating presyo ng SYM Tuscany 150 ay 126,900 pero may discount sila ngayon at nagkakahalaga na lang siya ng 108,900. Kung gusto niyo naman mag-installment, pwede naman. Kung magda-down kayo dito ng 18,027 at ang magiging monthly nyo kapag kinuha nyo ito ng 3 years ay 5,287. Kung ikaw mahilig sa mga classic scooter, sa inyong palagay, sulit ba ang SYM Tuscany 150? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot kayo hanggang sa huling bahagi ng ating video, ay huwag nyo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mag-updated kayo sa mga susunod pa nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.